Hello, kamusta tayong lahat? I exalt the name of my Father, Yahweh, for He is forever faithful, forever kind, and forever merciful. He will never ever leave us. He will never ever abandon us. Because we are His creations. Every inch of our being, He created it. Hindi lang inch, every millimeter pa, every micromillimeter pa. Yung mga cells natin, yung mga minute details ng buong pagkatao natin. Si Almighty Father, He created us in His image and likeness. And we are thankful of Jesus Christ for His precious blood. And now we have a hope in the future because of Jesus' blood. He is the Messiah, the Emmanuel, the King of Kings and the Lord of Lords, and His kingdom will never end. And I thank the Holy Spirit for His comfort, for teaching us the ways of our Father through His words. Every day magpasalamat tayo. Dahil sobra-sobra yung blessings na binibigay ni Almighty Father sa atin. May mga tao lang na hindi na nakikita yung mga blessings. Dahil sa iba sila nakafocus. Pero tayo bilang mga anak ni Almighty Father, ang focus natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ. At alam natin kung saan galing lahat ng mga blessings. Alam natin kung saan tayo galing. At alam din natin kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo sa tatay natin. Babalik tayo sa Kanya. Last time you read Hosea chapter 3 and 4. So, ito si Hosea, no? I-recap natin. Si Hosea nagmahal uli ng isang babae. Inutos sa kanya ni Almighty Father. Alam niyo ba yung movie na Pretty Woman? Yung Pretty Woman, di ba? Matagal ng movie yun. Anong years na yun? 50 years na ba yun? Okay, matanda na rin ako, no? Yung Pretty Woman, ang story nun, yung babae, isa siyang harlot. At sino yung nagmahal sa kanya? Isang napaka-yaman na lalaki na mabait sa kanya. Yung mga tao, gustong-gusto yung mga ganong movies, no? Ganong mga story. Kaya nga, di ba, mga Korean novela, ganon din. Yung isang babaeng mahirap, nakakilala ng mayaman na lalaki, tapos, nagmahalan sila, no? Itong love story ni Almighty Father, tsaka tayo, ganon din. Si Almighty Father, yung mayaman. Educated, malaki ang bahay niya. Tapos tayo, yung harlot. Na iba ang buhay ng babae sa Pretty Woman, di ba? Dahil yumaman siya. Nag-iba rin yung kanyang pananamit, nag-iba rin yung kanyang mga actuations. Natuto siya, di ba? Naging civilized, no? Parang ganun civilized.
So tayo, ganun din. Kapag kasama natin si Almighty Father, mababago rin tayo. Unti-unti. Dahil yung tatay natin, napakabait. At siya ang pinakamayaman sa lahat. Lahatin na natin. Dahil siya ang gumawa ng mundo na to. Na kahit na unfaithful tayo, na kahit na madumi tayo, tanggap tayo ng tatay natin. Basta maging faithful lang tayo sa Kanya. Kahit na harlot tayo, tatanggapin niya tayo. Pero pag tinanggap tayo ng tatay natin, dapat willing din tayo na ibigay kay Almighty Father yung pagmamahal at respeto na nararapat na ibigay natin sa ating Creator. Mag-i-stay tayo dapat sa tatay natin. Kalagay dito sa verse 3 ng Hosea chapter 3. You'll stay with me many days. Sa tayo, mag-i-stay tayo sa tatay natin forever. You shall not play the harlot. Magiging faithful tayo sa tatay natin. Nor shall you have any man, or you shall have man. Wala tayong ibang mamahalin or magiging faithful or pagtutuunan ng pansin, kundi ang tatay natin. Ang Creator natin. So too, I will be toward you. Ganon din si Almighty Father sa atin. Nakafocus sa atin si Almighty Father. Loyal sa atin yung tatay natin. Faithful siya sa atin. Kaya tayo ganon din dapat. So, yung mga bagay na nakagisnan natin na hindi tama sa paningin ni Almighty Father, iwasan natin. Gaya ng isang harlot, iniwasan na niya ang pagiging harlot. Tumigil na siya sa pagiging harlot. Gaya dun sa movie na Pretty Woman, tumigil na siya, di ba? Sa pagiging harlot niya. Harlot rin yun, yung ginawa dun sa Pretty Woman. Ng babae. Sino ba yung isang artista ba yun? Lola na ba siya ngayon? Tayo, babalik tayo sa tatay natin. Afterward, the children of Israel shall return and seek the Lord their God. Hahanapin natin yung tatay natin. And David, their king. Hindi ito literal na si David. Ito ay si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, galing siya sa lineage ni David. Kaya si David, baka hanapin ninyo si David, hindi na. Si Jesus Christ. Okay? They shall fear the Lord and His goodness in the latter days. Dapat meron tayong takot sa tatay natin. Pag may takot, may respeto, may pagmamahal. Faithful tayo sa Kanya. No? Dito naman sa Hosea chapter 4. Si Almighty Father, sinabihan niya ang mga tao sa mundo. Meron siyang complaint, meron siyang reklamo si Almighty Father. Anong reklamo ni Almighty Father? Walang katotohanan ang mga nangyayari dito sa mundo. There is no truth. Puro kasinungalingan. Ano pa? No mercy. Walang awa ang mga tao dito. Lahat tayo. And, ano pa? No knowledge of God in the land. Hindi natin kilala si Almighty Father. Hindi natin alam ang ways ni Almighty Father. Hindi natin siya sinusunod. Hindi tayo takot sa tatay natin. At dahil sa tayo ay nagsuswear at naglalay,
pumapatay tayo ng tao at nagnanakaw tayo, nagko-commit tayo ng adultery, sinira ang kontrata, they break all restraint with bloodshed upon bloodshed. Nasira yung contract, yung law, dahil sa atin. Kaya ang mangyayari ngayon sa mundo ay magluluksa at maglalament. At lahat na mga nakatira dito sa mundo will waste away. Mamamatay. No? With the beasts of the field, and the birds of the air, even the fish of the sea will be taken away. Lahat. Now let no man contend or rebuke another. For your people are like those who contend with the priests. Pare-pareho tayo ng trabaho, kasamaan. Therefore, you shall stumble in the day. The prophet also shall stumble with you in the night, and I will destroy your mother. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta sa umaga. At yung mga things naman na hindi natin alam na ang prophet lang ang nakakaalam, hindi rin magiging maalam ang mga prophet. Hindi i-reveal ni Almighty Father sa mga prophet. At ang gagawin ng Almighty Father, di-destroy niya. Ano yung i-destroy niya? Yung earth. Mother Earth. Itong mundo. Puno-puno na kasalanan. Nasira tayo dahil sa hindi natin kilala yung tatay natin. My people are destroyed for lack of knowledge. Dahil, bakit tayo na-destroy? Dahil sa lack of knowledge. Nireject natin ang knowledge. Saan galing ang knowledge and wisdom? Kay Almighty Father. Nireject natin ang tatay natin. At dahil sa nireject natin siya, i-reject din niya tayo. Dahil kinalimutan natin yung covenant with our Father. Kakalimutan din niya tayo. At habang dumadami tayo dito sa mundo, dumadami rin ang mga kasalanan at ang mga taong makasalanan. At hanggang sa ganon, ipapahiya tayo ng tatay natin. We will be humiliated. Kasi yung kasalanan, hindi lang isang beses tayo nagkakasala, kundi inaraw-araw na natin, ginawa nating pamumuhay na yung pagiging makasalanan. Bawat kilos natin, puro kasalanan. Nasa puso natin, puro kasalanan. They eat up the sin of my people. They set their heart on their iniquity. Yung mga desires kasi natin, puro mga kasalanan. Yung natural na sa atin, ang maging makasalanan. Naturalesa natin yun. And it shall be like people, like priests, pare-pareho na yung mga tao, pati na ang namamagitan sa tao, yung mga high priest, ng mga Jewish priest, no? So I'll punish them for their ways. Pare-pareho. Walang malinis. At ang bibigay sa atin ni Almighty Father ay kaparusahan dahil sa mga gawa natin. Tayo ay magiging unsatisfied and will not be contented. Kahit na gaano pa kadami ang nakalap nating kayamanan dito sa mundo, kahit marami kayong lupain dito sa mundo, hindi pa yun enough para kayo ay mamuhay ng peaceful dahil sa kasalanan ng tao. Hindi ba satisfied? Laging gutom sa pera ang mga tao. Kahit gaano pa kadami ihanda mong pera, hindi masatisfy ang tao. Harlotry, wine, and new wine enslave the heart. Harlotry at pinanggit, diba? At wine. And new wine, ano ito? Debauchery. Yung mga new wine, mga drugs to, no? Yung mga, ano
Ano bang klase mga drugs ito? Yung nakakapag-alter ng minds and heart. Pag na-alter yun, lumalabas yung naturalesa ng tao na makasalanan. Yung mga recreational drugs, no? Na hindi mo naman kailangan, ginagamit mo para lang gumanda ang pakiramdam mo, hindi mo naman talaga kailangan, pero ginagamit mo yon. Yun ang tinatawag na new wine. Dahil na-addict ang mga tao. Parang wine. No? Hinahanap-hanap yung wine. Yung new wine, addiction din yun. Gaya ng mga coca leaves na discover ng tao na merong addictive properties yun. Na nakakaganda ng pakiramdam. Ano pa ba yun? Blue lotus flower, no? At marami pang iba, na lahat galing sa nature. Na dapat yung mga bagay na yon ay makakatulong sa tao, pero naging masama yon dahil dahil masama ang isip natin, nagamit natin sa kasamaan ang mga blessings ni Almighty Father. Dahil tayo mismo ay masama. My people ask counsel from their wooden idols. Humingi ng tulong sa mga wooden idols. Sa mga gawang kahoy na korteng tao, korteng hayop, korteng elepante, korteng daga, korteng rabbit, korteng ano pa ba. Kung kinakausap, buntot ng page, mga ganon. Ano ba yung mga kinakausap? Buntot na rabbit ba yun? Mga pagong, kung ano-ano, mga hayop. Nagsisik ng counsel ang mga tao para yumaman. Pati yung dragon, no? Kung ano ng mga animals, mga kahoy, kung ano-ano sa nature, pati bundok, sinasamba. Yung puno, niyayakap. Meron ganon. Mga tao, nakakita ng puno, yayakapin yung puno. Pero pag yung tao, ayaw nila. Pero ang sabi ni Almighty Father, mahalin natin ang kapwa-tao natin. Kaysa sa mga bagay na mga puno, mga animals. Nabanggit yung animals, walang aso sa langit, ha? Walang mga animals sa langit. Puro mga tao. Puro mga souls na nagtitiwala kay Almighty Father. Walang kadumihan sa langit. Dahil yung aso madumi yun, may mga rabies yun. Ha? Kailangan pang injection yun para mawala ng rabies. Madumi yun. Kaya yung mga nagsasabi dyan na yung aso ko napunta na sa heaven. Walang aso sa heaven. Nakalagay di ba sa Bible? Literal yun. At saka, figuratively speaking. Okay? Kaya tayo napalayo sa tatay natin dahil sa spirit ng harlotry. Baka sabihin, hindi ako nagbibenta ng katawan. Hindi ka nga nagbibenta ng katawan, pero integrity mo, binenta mo, di ba? Nagnakaw ka ng konting sa opisina mo. Binenta mo na rin yun, harlotry na rin yun. Kasalanan yun. Malaki ang tubo mo sa business mo. Nagsisinungaling ka pag magbebenta ka. O harlotry yun. Binenta mo yung para lang makabenta ka. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Para lang tumaas ang estado mo sa buhay. Kung ano-ano kasinungalingan ang ginawa mo. Harlotry yun. They have played the harlot against their God. Kitang-kita ni Almighty Father yung mga ginagawa nating mga kalokohan sa buhay. Yung mga kasinungalingan. Kitang-kita ni Almighty Father.
Kaya nga, di ba sabi na ni Almighty Father, there is no truth or mercy or knowledge of God in the land. Dahil si Almighty Father, gusto niya lagi truth. Dahil pag sinungaling, si Lucifer yon. Si Almighty Father, He's all for the truth. Dahil umpisa pa lang, no? Kasi yung kasinungalingan, lumalaki yon. No? Nakakapatay yon. Nakakapagpabulok. Nag-o-offer tayo ng sacrifices. Sabi nyo, hindi naman ako sumasamba, hindi ako nag-o-offer ng sacrifices. Hindi ka nga nag-o-offer ng sacrifices sa mountaintops. Pero, pag nagkakasala tayo, sino ang sinasamba natin? Pag nagkakasala tayo, sino ang natutuwa? Pag nagkakaroon tayo ng kasalanan. Tayo na mismo ang gumagawa ng mga bagay na ikakapahamak natin. Si Almighty Father, gusto niya tayong protektahan, pero tayo na mismo ang gumagawa ng mga bagay na makakasira sa atin. Tigas ang ulo natin. Kaya ang gagawin ng Almighty Father, hahayaan niya tayo. Now the Lord will let them forage like a lamb in open country or in a large space. Magiging vulnerable tayo, maliligaw tayo, dahil sa katigasan ng ulo natin. Ang mundo na to, mahilig sumamba sa mga idols. Sumasamba sa pera, sumasamba sa ginto, sumasamba sa kapangyarihan, sumasamba sa ano pang mga bagay na maliban kay Almighty Father. Nakagasa verse 18 ng Hosea chapter 4, they commit harlotry continually. Tayo, walang tigil. They drink its rebellion, they commit harlotry continually. Her rulers dearly love dishonor, pati na rin ang mga leaders. Sino ba yung mga leaders or rulers? Sa bahay, may rulers, di ba? Sino yung leader sa bahay? Tatay. Sa isang community, sino ang leader? Sa isang religious organization, may leader din, may ruler din doon. Lahat. Dearly love dishonor. Sa isang business, may leader din, di ba? Papalitan mo yung component na isang bagay para mas mura, pero same price mo ibebenta. The wind has wrapped her up in its wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices. Nakakahiya yung mga ginagawa natin. Kahiya-hiya. Tayo ang sumisira ng buhay natin. Huwag natin isisi sa ibang tao. Tayo na. Aminin natin. Yung mga decision making natin. Hindi natin ina-ask yung advice ni Almighty Father. Kaya lagi tayong naloloko, lagi tayong confused, nagkakasakit tayo. Inaabuso tayo ng kapwa-tao natin at nang-aabuso rin tayo ng kapwa-tao natin.
So, dito tayo sa Hosea chapter 5. Hear this, O priests. Take heed, O house of Israel. Give ear, O house of the king. Ano to? Pakinggan nyo to. Mga priests. Pag sinasabing priests, hindi ito ay isang leader lang ng isang religious organization, kundi ito ay lahat ng leaders na nagpo-proclaim that the Lord is our God. Siya yung nangunguna sa mga tao para mapalapit kay Almighty Father. Nag-o-offer ng mga sacrifices. No? Kaya pakinggan nyo to, O priests. Take heed, O house of Israel. Sino yung house of Israel? Tayo to, mga tao, common people. Give ear, O house of the king. Ano yung O house of the king? Leaders ng government, ng society. No? Makinig, pakinggan, intindihin. For yours is the judgment, because you have been a snare to Mizpah, and a net spread on Tabor. Huhusgahan ka, sabi ni Almighty Father, because you have been a snare to Mizpah. Ano yung snare? Ikaw ang nag-lure or nag-tempt para magkasala ang mga tao. And a net spread on Tabor. Ano yung net? Minimislead mo yung tao. Tinatakban mo yung katotohanan. Kasi Tabor or Tabor means clarity or truth. Ulitin natin, ano? Mga religious leaders, mga common people, government officials, government leaders, ng society, kahit saan, kahit anong position sa government, no? Huhusgahan ka dahil ikaw hinayaan mo na magkasala ang mga tao. Namamayani ang kasalanan sa mundo. And a net spread on Tabor. Tinatrap mo yung mga tao, tinatrap mo, hindi mo inilalabas yung katotohanan. May mga hindi ka honest. Hindi mo dinidisclose lahat, hindi ka transparent. May mga itinatago ka. Verse 2, the revolters are deeply involved in slaughter, though I rebuke them all. Yung mga tao, pag nagkakasala tayo, revolters tayo. Revolters means rebellious people. Involved tayo in slaughter. Tayo na mismo. Nagpapatayan tayo lahat. Dahil sa mga kasinungalingan natin, indirectly, no? Nagpapatayan tayo lahat. Nakakapatay tayo ng tao. Though I rebuke them all, nire-rebuke tayo ni Almighty Father. Pinagsasabihan niya tayo. Verse 3, I know Ephraim, and Israel is not hidden from me. Ephraim dito, ibig sabihin kasi ng Ephraim is fruitful, productive, or fertile land. So I know Ephraim, I know the world or the earth, and Israel is not hidden from me. Ang mga tao, hindi nakatago ang kanilang mga ginagawa sa akin, sabi ni Almighty Father. Hindi nakatago ang kanilang mga ginagawa. Kitang-kita ko ang kanilang mga ginagawa. For now, O Ephraim, you commit harlotry. Israel is defiled. Ngayon, ang mundo na to, nagko-commit ng harlotry. So, iniba naman ang pangalan, di ba dito?
Dati, Babylon, ano pa yung, anong ibang pang mga words, yung names na ginamit. Oholaiba, Oholaiba, no? Ngayon, dito naman, Ephraim. For now, Ephraim, you commit harlotry. Israel is defiled. Nadumihan ang mga tao, madudumi ang mga tao, dahil ang mundo, puro kadumihan ang ginagawa. Greediness and selfishness, namamayani sa mundo. Hindi sinusunod si Almighty Father ng mundo na to. Kaya lahat ng tao, puro kasamaan ang ginagawa. Damay-damay tayo, lahat. Hindi tayo faithful. Verse 4, they do not direct their deeds toward turning to their God. Hindi tayo lumalapit sa tatay natin, hindi natin sinusunod yung tatay natin, hindi yung focus natin, hindi wala sa tatay natin, nakatalikod tayo sa tatay natin. Anong ginagawa natin? For the spirit of harlotry is in their midst. Spirit of harlotry. Puro binibenta natin ang ating dignidad, ang ating prinsipyo, ang ating morality. Yung puso at isipan natin, madumi, full of deceit. And they do not know the Lord. Hindi natin kilala yung tatay natin. We are unknowledgeable. We are ignorant. Pag sinabing ignorant, walang alam. Although nandyan ang information, ini-ignore mo. Kaya nga ignorant, di ba? Ignore. Nandyan ang information, nandyan si Almighty Father, pero ini-ignore natin. Ignorant tayo. Hindi natin alam kilala si Almighty Father. Kasi ayaw natin kilalanin. Ayaw natin tumingin sa tatay natin. Verse 5, the pride of Israel testifies to his face. Prideful ang mga tao. Kitang-kita sa mga gawa natin na mayayabang tayo, arrogant tayo. Why? Because we don't acknowledge our sins. Gusto natin lagi ipagpatuloy yung kasalanan natin. Therefore, Israel and Ephraim stumble in their iniquity. So, anong mangyayari ngayon? Ang mga tao, pati ang mundo na to, commit injustices and unrighteousness. Judah also stumbles with them. Nadamay na din, pati ang Judah. Sino yung Judah? Yung mga tao na dapat sana nagtitiwala kay Almighty Father. Mga pinili ni Almighty Father ng mga tao. Nagko-commit na rin ng injustices. Natuto sila ng wickedness. Gumagaya na sila sa mga tao sa mundo na to. Ang kalakaran ng mundo na to ay selfishness, greediness, kadumihan, unrighteousness. Hawa-hawa na lahat tayo. Verse 6, with their flocks and herds, they shall go to seek the Lord, but they will not find Him. Hahanapin natin si Almighty Father. Mag-o-offer tayo sa Kanya kasi with their flocks and herds, they shall go to seek the Lord. Ibig sabihin, mag-o-offer tayo kay Almighty Father, but they will not find Him. He has withdrawn Himself from them. Hindi natin makita yung tatay natin. Yung mga tao, hindi makita si Almighty Father. Gustong-gusto nang sumamba or i-worship si Almighty Father. Gustong kausapin si Almighty, pero hindi makita. Bakit? May harang. Anong harang na yan? Yung kasalanan natin. Kaya hindi natin makita yung tatay natin. Hindi natin mahanap yung tatay natin. Disconnected na tayo sa tatay natin. Verse 7, they had dealt treacherously with the Lord. Unfaithful tayo kay Almighty Father. We betrayed our Father. Pag nagkakasala tayo, binebetray natin yung tatay natin. Kahit nagsisinungaling lang tayo, binebetray na natin yung tatay natin. For they have forgotten, for they have begotten pagan children. Ano to? They have begotten pagan children.
natuto sa atin yung mga bata na gumawa rin ng kasalanan. Kaya mga kasalanan, yung generation to generation to generation, pagan children. Dahil unfaithful tayo kay Almighty Father, nagkaroon tayo ng mga anak ng mga anak ng mga anak na unfaithful din, pagan children. Dumami ang mga tao, pati yung kasalanan dumami rin. Kasi nga, dahil sa unfaithful tayo, treacherous tayo with the Lord. Now a new moon shall devour them and their heritage. Ano yung new moon? A new dawn, a new beginning will be experienced wherein humanity is doomed. It's a verse 7. Now a new moon shall devour them and their heritage. Yung new moon symbolizes new beginning to eh. Or new dawn. Shall devour them. May experience ng mga humanity ang doom. Verse 8. Blow the ram's horn in Gibeah. Announce it to the whole world. Announce it in the hill, no? Gibeah means hill. The trumpet in Ramah. Ilakas. Ramah means height or exalted. Ilakas mo yung pagbuga or pagpunog ng ram's horn at saka yung trumpet. Cry aloud at Bethaven. Ano yung Bethaven? The house of vanity. Beth means house. Cry aloud at Bethaven. Bethaven, ano yung house of vanity? Ang mundo. Sumigaw ka sa buong mundo. Patunugin mo yung ram's horn ng malakas sa hill. I-announce mo sa buong mundo. Yung trumpet. Malakas na sigaw. Look behind you, O Benjamin. Look behind you, O son of the right hand. Benjamin means right hand. Tumingin ka sa likod mo. Son of the right hand. Or righteous hand. Dahil nasa likod. Sino yung nasa likod? Nasa likod si Ephraim. Verse 9, Ephraim shall be desolate in the day of rebuke. Ano yung Ephraim nga ulit? The fertile land will become a barren land in the day of the wrath of God. Among the tribes of Israel, I will make known what is sure. Ipapaalam ni Almighty Father na siya ang gumawa ng mga calamities and tragedies sa mundo. Hindi niya itatago yan. Hindi itatago ni Almighty Father. Honest si Almighty Father. Yung iba, pag naninira sila, tinatago nila, diba? Si Almighty Father hindi. I-announce niya, among the tribes of Israel, I make known what is sure. Mapakita niya sa mga tao na siya mismo nagpaparusa sa atin. Ipapaalam niya. Verse 10. The princes of Judah are like those who remove a landmark. I will pour out my wrath on them like water. Sino yung the princes of Judah? Yung mga tao para sila nagtanggal ng landmark. Ano yung ibig sabihin nun? People will be at a loss of words. They'll be dumbfounded, surprised. When the Lord's anger will be poured out on the world. At ang pagpo-pour out or pagbubuhos ni Almighty Father ng galit niya parang tubig. Dire-diretso.
Ano yung mga galit ni Almighty Father na ibubuhos niya sa atin? Pestilence, calamities, tragedies, pains, sorrows, famines. I will pour out my wrath on them like water. Ngayon, no, hindi nyo ba napapansin, nakikita nyo sa internet? May mga kahit bata pa, nagkakaroon na ng sakit na malala. Ang dami, di ba? Bakit ganon? Bakit ganon ang nangyayari? Parusa ni Almighty Father sa atin. Hindi mangyayari ang mga bagay kung hindi inaalaw ni Almighty Father. Ang dami ngayon nagugutom. Bakit? Inalaw ni Almighty Father magutom ang mga tao dahil sa kasalanan natin. Inalaw ni Almighty Father na maging mahal ang mga presyo ng mga bilihin dahil sa matigas ang ulo natin. Inalaw ni Almighty Father na magkaroon ng madaming mga effect. Yung mga gamot na inilagay sa inyo. Inalaw ni Almighty Father kasi matigas ang ulo ng tao. Ayaw magtiwala kay Almighty Father. So, anong nangyari? Inalaw niya na magkaroon ng malaking epekto sa health ng tao kung ano man ang ginagawa nila sa kanilang sarili. Gusto ba ni Almighty Father? Ayaw ni Almighty Father na masaktan tayo. Pero dahil sa tayo ay matigas ang ulo, unfaithful, nangyayari yung mga bagay na gano'n. Tayo na mismo gumagawa. Binibigay na sa atin ni Almighty Father yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Gusto nyo ba na masaktan kayo? Sige, bibigay ko na sa inyo. Famine, calamity, tragedy. Pestilence. Galit ni Almighty Father. Pero hindi nakikita ng mga tao. Nabubulagan ng mga tao. Hindi na nakikita. Ang sinisisi nila lagi, gusto nila lagi may ibang sisihin, no? Pero inallow ni Almighty Father yun. Verse 11, Ephraim is oppressed and broken in judgment, because he willingly walked by human precepts. Ano ba yung precept? Precept means ordinances. Ano ang ginawa? Itong mundo na to, si Ephraim, itong mundo na to ay oppressed and broken in judgment, tormented, horrified of the judgment. Dahil willing siya, he willingly walked by human precept. Siya mismo, willing siya gumawa ng mga ordinances or law na galing sa isip ng tao, na ang isip ng tao ay masama. Ano ba yung mga law na yon? Na injustices, na greediness na yon? Ano pa ba yon? Ha? Sa mundo na to, maraming mga sectors, no, ng lipunan. Merong government sector. O, chinig ko. Browse ako. May government sector, business sector, non-profit sector, healthcare sector, education sector, religious sector, banking sector. Lahat ng ito, gumagawa ng injustices. Lahat nagkakasala. Lahat. Government sector, business sector, non-profit sector, healthcare sector, education sector, religious sector, banking sector. Gusto niyo ba ng mga example?
Government sector, anong ginagawa? Corruption. Business sector, ang laki ng tubo. Substandard na mga items. Non-profit sector, ano ang ginagawa ng mga non-profit sector na ito nagsaserve sa community? Ginagamit nila yung kanilang names para sila ay sumikat. Healthcare sector, sinisira ang health ng mga tao, yayaman sila, kapalit pera. Harlotry. Education sector, anong meron? Hindi tinuturo si Almighty Father, hindi tinuturo si Jesus Christ. Ano ang tinuturo sa mga tao? Ha? Kung paano gumamit ng mga, ano ba yon? Kung paano hindi mabuntis, yun ang itinuturo sa education sector. Itinuturo sa education sector yung mga Big Bang Theory. Yun ang itinuturo. Nilalayo si Almighty Father sa mga tao. Religious sector, ano? Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Ha? Ano pa? Gumagawa ng mga idols. Sumasamba sa mga elepante, sa daga, sumasamba sa calf, sumasamba. Banking sector, anong meron? Ang laki ng patubo. Bawat country, ang laki ng utang sa bangko. Kung i-add mo lahat ang utang ng lahat ng tao at ng country sa bangko, saan galing yun? Asan yun? May ganun bang kadami? I-check nyo. Banking sector. Magwi-withdraw ka lang, may charge na agad. Magbabayad ka lang, may charge na agad. Samantalang sa kanila naman papasok yung pera, mapapaikot nila yung pera, maisasama nila sa kanilang stock market, may papaikot nila, doble-doble ang tubo. So ano, ganun, kadumi ang mundo. Broken in judgment because he willingly walked by human precept. O idagdag na natin yung napakadaming gender sa mundo na to na inalagay sa law. Pati ang babae sa babae at lalaki sa lalaki ikakasal. Meron pa nga tao sa hayop. Tao sa anong pinangkasalan niya? Dal? Anong klase yun? Kaya anong gagawin ni Almighty Father? Sinasaktan natin yung tatay natin. Dudumihan natin ang tatay natin. Sa kanya tayo galing. Malinis ang tatay natin. He created us in His image and likeness. Sinisira natin ang tatay natin. Kaya hindi ba nanahimik si Almighty Father? Anong gagawin ni Almighty Father? Therefore, I will be a Ephraim like a moth. Alam niyo yung moth, no? Ano ba yung moth? Kinakain niya. Yung mga bagay na kung ano-anong meron. Therefore, I'll be to Ephraim like a moth. Sisirain ni Almighty Father yung fertile land. I-destroy ni Almighty Father. Ganun ang ginagawa ng moth. Nawawala. Diba? Pag yung moth, yung damit, nilagay mo lang dyan, tapos nakita mo, punit-punit na, ba't butas? Asa na yung parte na yun? Nawala. Tatanggalin yung Almighty Father. And to the house of Judah, like rottenness. Yung house of Judah, mga tao. Ano mangyayari sa mga tao? Sa mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, sa mga tao na hindi natatakot kay Almighty Father, ano mangyayari sa mga tao na mabubulok? Deteriorate and wither to the house of Judah like rottenness. Pag sabing rottenness, mamamatay. Pag namatay, saan punta? Impyerno. Dahil yun ang second death. Okay? Pero lahat naman talaga ng tao may first death.
Para yun makapunta tayo sa tatay natin. Kung si Jesus nga, di ba? He died, but on the third day, He rose again. Tayo pa ba? Pero mabubuhay tayo pag nagtitiwala tayo sa tatay natin, nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Pero yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, ano mangyayari sa kanila? Rottenness. Sa impyerno, nandun, yung mga uod, buhay. Hindi na mamatay ang mga uod doon. Kahit kaluluwa ka, nasasaktan ka, mabubulok ka doon. Rottenness. Verse 13. When Ephraim saw his sickness and Judah saw his wound, then Ephraim went to Assyria and sent to King Jareb. Yet he cannot cure you, nor heal you of your wound. Ano ang ginawa ni Ephraim? Ano ang ginawa ng mundo na to nung makita niya na may sakit siya? Ano ang sakit ng mundo na to? Kasalanan, di ba? Yun naman talaga ang sakit nating kasalanan. And Judah saw his wound. Tayo ng mga tao, nakita natin na sugatan tayo. Sugatan tayo. Dahil lahat tayong mga tao, susugatan natin ang kapwa-tao natin. Kasi nakikisali tayo sa gulo ng mundo na to. So when Ephraim went to Assyria and sent to King Jareb, humingi ng tulong si Ephraim. Ang mundo na to, humingi ng tulong. Saan humingi ng tulong ang mundo to? Sa bawat nasyon, nagsama-sama, nag-merge ang mga nation, ang mga countries, para gumaling, para ma-heal, kasi nga may sakit. Pero, anong sabi dito? King Jareb, no? Symbolize ito ng isang unity, no? Yet he cannot cure you, nor heal you of your wound. Kahit na mag-unite pa kayo, pumunta kayo sa kung saan-saan, maghanap kayo ng gamot, kagamutan para sa mundong ito, hindi gagaling ang mundo na to. Hindi mahihil ang mundo na to. Hindi ito magiging better place. Parang kanta, di ba? Bakit? Dahil wala si Almighty Father, hindi niyo sinasali sa inyong mga plano. Kaya ang mga tao, sugatan, damay. Weak ang mundo na to. Hindi magagamot ng mundo na to. Kung magsama-sama man ang mundo na to, ang mga countries, hindi nila magagamot. Kung ano ang sakit ng mundo na to, ang sakit ng mundo na to ay kasalanan. Hindi magagamot. Hanggat hindi nila nagpapakababa ang mga tao. Yung ina-appoint na leader ng mundo na to, weak at hindi powerful. Sino ang powerful? Sino ang strong? Sino ang majestic? Sino ang creator ng mundo na to? Si Almighty Father. Pero ayaw tanggapin ang mundo na to. Mayabang ang mundo na to. Verse 14. So, for I will be like a lion to Ephraim. Sa mundo na to, si Almighty Father, magiging parang lion siya. Ano ba ang lion? Pag sinabing lion, ano to, syempre adult lion na to, no? Pag ang isang adult lion, powerful siya. Confident. Very focused. He will tear down Ephraim. The Lord God will tear down
the world. Hindi mawawala ang mundo na to. Okay? Paanong tear? Tatanggalin niya yung mga wickedness, yung mga bagay na hindi tama, tatanggalin yung mga unrighteousness, tatanggalin ni Almighty Father, yung mga uncleanness, tatanggalin ni Almighty Father. At yung adult lion, powerful siya, di ba? Sanay siya sa battle. Meron siyang mga scars. Si Almighty Father, nasasaktan siya. Nasasaktan siya sa ginagawa ng mundo na to. Nasasaktan siya sa ginagawa natin. Sinasaktan natin yung tatay natin. Hindi natin siya ina-acknowledge. Kung may nag-acknowledge man, napakababaw. Hindi totoo na binibigay ang buong tiwala kay Almighty Father. Nag-hold back pa. Yung mga congregation ninyo, yung mga religious leaders niyo, pastors, preachers, teachers, ano yung mga hino-hold back pa ninyo? Meron kayong hino-hold back. Hindi nyo binibigay lahat kay Almighty Father. May mga gusto pa kayong swapangin. Mga plano pa kayo. Inask nyo ba si Almighty Father sa mga plano nyo? Iisipin, hindi, para kay Almighty Father to. Oo nga, para kay Almighty Father. Pero nagtanong ba kayo kay Almighty Father? Hindi, support ito para sa mga community, para sa congregation, makatulong kami sa congregation. Oo. Tinanong nyo ba si Almighty Father? Kung magtatayo kayo ng school, saan na papunta yung tubo doon? Ipinangtutulong nyo ba? Saan na papunta? Hindi, nakalakay sa bangko. Nilagay namin sa stock market. Sumasali na kayo ngayon sa stock market. Na, dahil sa religious organization kayo, hindi kayo dapat sumasali sa mga stock market. Hindi kayo dapat sumasali sa government. Tumatakbo pa kayo ng posisyon sa government. Bakit? Nahihinaan ba kayo sa government ni Almighty Father? Na kailangan kayo pa ang maupo. Bakit? Anong meron ka na kailangan ikaw pa ang maupo? Hindi ba pwedeng si Almighty Father ang gagawa ng lahat? Na relax ka lang, hindi ka na tumakbo pa sa government. Nagsabi ka ba kay Almighty Father na tatakbo ka sa government? Oo, may possibility na manalo ka. Pero, makakabuti ba yon para sa mga tao? Makakabuti ba yon sa kaluluwa mo? Hindi ka ba makokorrupt? Kung yung mga tithes ngayon, nakokorrupt ka na eh. Paano pa kayo sa government? Puro kasinungalingan ng mga tao. Gina-justify nila yung kanilang mga desires. Gina-justify na ginagamit nila si Almighty Father to justify themselves. Tuloy natin verse 14. For I will be like a lion to Ephraim, and like a young lion to the house of Judah. Bakit young lion? Pag sa mga tao. Pero sa buong mundo,
lion si Almighty Father. Pero sa House of Judah, young lion. Pag young lion, ibig sabihin, may leniency pa si Almighty Father. Bibigyan niya ng pagkakataon yung House of Judah. Pero, ang young lion, quick siya na ma-develop. No? 10 to 15 days lang yung young lion. Madaling matuto, madaling tumapang. Ganon si Almighty Father sa House of Judah. Leniency. Pero, may hangganan. Kaya dapat, decide na, ngayon pa lang, to choose our Father. I will tear them and go away. I will take them away and no one shall rescue. Tatanggalin ni Almighty Father lahat. Pupunitin lahat ni Almighty Father. I will tear them and go away. Pupunitin lahat, sisirain lahat ni Almighty Father. Iaalis niya at walang makakapag-rescue, walang makakatulong, walang makakapag-protekta sa mundo at sa mga wicked people. Verse 15. At after nun, anong gagawin ni Almighty Father? I will return again to my place. Sa kanyang trono. Till they acknowledge their offense. Tanggapin natin yung ating mga kasalanan. Aminin natin. Maging guilty tayo. Yung punishment sa atin, tanggapin natin. Acknowledge our sins. Magpakumbaba tayo sa tatay natin. Humble ourselves before our Father. Then, they will seek my face. Hahanapin nila ang mukha ko. In their affliction, they will earnestly seek me. At pag nahirapan tayo, alam ni Almighty Father, tatakbuhan natin siya. Ang takbuhan natin siya, lalapitan natin siya, hingi tayo ng awa sa Kanya. Alam ni Almighty Father yun. Aantayin pa ba natin na tayo ay masaktan? Aantayin pa ba natin yung punishment ni Almighty Father bago tayo humingi sa Kanya ng awa? Aantayin pa ba natin yung galit ni Almighty Father bago tayo magpakumbaba sa Kanya? I-acknowledge natin yung ating mga kasalanan. Pero kung yun ang magiging way para magsisi ang mga tao, yung masaktan, maparusahan, makaranas ng pain and sufferings, kung yun ang way para bumalik ulit ang mga tao kay Almighty Father, gagawin ni Almighty Father yun. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Sasabihin niyo, hindi niyo mahal, bakit niya ako sasaktan? Ang mga anak ni Almighty Father, no? Ang mga bata, para matuto, pinapalo. Para malaman na mali ang kanilang ginagawa. At nang sa ganon, hindi na ulitin pa. Matuto. Matuto tayo. Example, no? Sa school, no? Para maintindihan ng mga tao. Sa school, nagbibigay ang teacher ng grades ng mababa kasi hindi ka nag-aral. So natatakot ka, mababa ang grades mo. Ano ngayon ang gagawin mo? Ang kaparusahan, mababang grades. May mga projects ka, pahihirapan ka. Para hindi ka na mahirapan, anong gagawin mo? Umpisa pa lang, mag-aral ka na mabuti. At kung bumagsak ka man, hindi ka nag-aral kasi bumagsak ka, lesson na sa'yo yun, na mag-aral mabuti. Natututo. Ganon. Naintindihan mo ang example ko? Pero ito, iba tong parusa ni Almighty Father. Matindi. Durog tayo. Durog tayo.
Pag si Almighty Father nagalit, aantay pa ba natin madurog tayo, durugin tayo ng tatay natin? Para lang matuto tayo, para lang hanapin natin siya. Ngayon pa lang, hanapin na natin yung tatay natin. Humingi na tayo ng kapatawaran. Magpakumbaba na tayo, ngayon pa lang. Hanggat yung soul natin, nasa katawan natin, humingi na tayo ng kapatawaran. Dahil pag yung soul natin nawala na sa katawan natin, ang kapupuntahan mo na impyerno. So ngayon, buhay tayo. Nandito pa yung soul natin sa katawan natin. May chance pa tayo. Pag wala na yung soul natin sa katawan natin, wala nang chance. Doon na sa impyerno. Kahit gumawa ka ng gumawa sa impyerno, walang tutulong sa'yo. Ngayon pa lang, lumapit na tayo sa tatay natin. Tinatawag niyo tayo. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayo mapunta sa impyerno. Kaya ipinadala niya si Jesus Christ. Ngayon meron na tayong mediator. Mas madali na, may mediator na tayo. Si Jesus Christ. Yung Redeemer natin, yung Savior natin. Ayaw pa rin ba natin lumapit? Matigas pa rin ang ulo natin. Sa lahat ng bagay, acknowledge natin yung tatay natin. Sa lahat ng bagay, isik natin yung kanyang guidance. Isik natin yung kanyang heart. Para hindi tayo mawala sa path to righteousness. Thank you, and God loves us all so much.